Pwede ba ho, Mrs. Lani? Tigilan na natin ito. Wala kayong mapapala sa pagpipilit ninyo. Sabi niya. Makakaalis na ho kayo. Kung hindi naman, tatawag ako ng pulis. Banta niya. Naghahanap ka ba ng iskandalo? Gusto ko lang hong ipaliwanag sa inyo. Anak ko si Michael. At ako ang kanyang ina. Wala kayong karapatan na bigla na lang kayo pupunta rito sa bahay ko. At kukunin siya na parang tuta. Babayaran kita kahit magkano. Hindi ko kailangan ang pera ninyo. Casual na sagot niya. May karapatan kami sa bata. Sabad ng kapatid ni Samuel. Binalingan niya ito. Talaga? Saan? Sino ka para sigawan ako at sa pamamahay ko? Kukunin ko ang bata. Akmang lalapit na ito nang may kumatok sa pinto. Naiwan pala iyong nakabukas. Ganoon na lang ang relief na naramdaman niya nang makita na naroon si Marthy. May bitbit na isang plastic bag. Good evening. Am I interrupting something? Tanong nito. Nagkatinginan ang mama at kapatid ni Samuel. Marthy, aniya. Nakahinga siya ng maluwag. Magandang gabi, Roxanne. Dumaan na ako para kamustahin sana si Michael. Nakangiti ito ngunit alam niyang inoobserbahan nito ang mga bisita niya. Ito bang ipinagpalit mo sa anak ko, Roxanne? Pagkagkuhan ay sabat ni Mrs. Lani. Excuse me? Baling niya rito. Ito bang ipinagmamalaki mong kapalit ni Samuel ko? Pwede ho ba, Mrs. Lani? Umalis na kayo. Ginugulo niyo lang ang buhay ko. Nananahimik na kami ng anak ko. Kukunin ko ang apo ko. Matigas pa ring pahayag nito. This is harassment, Mrs. Lani. Huwag niyo akong piliting magsumbong sa otoridad. Nanggugulo ba ang mga taong ito, Roxanne? Tanong ni Marthy. Lumapit ito sa tabi niya. Pinipilit niyang kunin ang anak ko. Sagot niya. Sino ka ba? Aroganting tanong ni Mrs. Lani kay Marthy. Binalingan nito ang matandang babae. Pulis ho ako. Ako ho si SPO1 Marthy. Ako ang nagdala kay Roxanne sa hospital noong manganak siya. Ako ang nagdala kay Roxanne sa hospital noong manganak siya. Muntik na siyang manganak sa kalye dahil nag-iisa lang siya roon. At muntik mo na palang ipahamak ang abo ko? Galit na baling ni Mrs. Lani sa kanya. Mrs., hindi naman ho siguro tama na sisihin ninyo si Roxanne. Bakit ka ba nakikialam dito? Usapang pamilya ito. Mas makakabuti siguro kung hindi na lang ninyo guguluhin si Roxanne. Hindi man ho siguro ako kapamilya. Alam kong mas makakabuti sa lahat na ganoon ang mangyari. Igalang na lang ho natin ang desisyon ng ina ng bata. Pero apo ko ang batang iyon. Karapatan kong kunan siya. May mga batas ho tayo tungkol sa karapatan ng isang bata. Ang ginagawa ninyo kay Roxanne ay maaari maging basihan para sa kasong harassment. Umismid si Mrs. Lani. Sino ka nga ba ulit? SPO1 ka lang, hindi ba? Huwag kang mayabang iyo. I have my connections in the PNP. I can make you lose your job. Banta nito kay Marthy. Mrs., hindi ako naniniwala sa mga ganyang banta. Malinis akong naglilingkod. Ayaw ko lang hong may maagrabyado. Bumaling sa kanya si Mrs. Lani. Hindi pa tayo tapos, Roxanne. Banta nito. Nakataas noong nagmarcha ito palabas ng bahay. Kasunod ang dalawang lalaki. Nanlalambot na napaupo siya sa sofa nang tuluyang makaalis ang mga ito. Okay ka lang ba? Tanong ni Marthy sa kanya. Natatakot ako. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kung hindi ka pa dumating, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Sa pilitan niyang kukunin sa akin si Michael. Siguro ay dapat mo nang ipablatter ang nangyayari. Sasamahan kita sa headquarters. Mas mabuting maroon kang record sa pulis. Pwede ka nang magsampa ng harassment laban sa mga taong iyon. Natatakot ako. Maimpluwensya ang pamilya ni Samuel. Tutulungan kita. Hindi ko kayo papabayaan. Nagulat lang ako na akmang susugod ang kapatid ni Samuel. Alam kong magpipilit siyang umakyat para kunin ang anak ko. Ninervyos ako ng husto kanina. Gusto mong ikuha kita ng tubig? Tumango siya at pinahid ang luhang naglanda sa kaniyang mga pisngi. Hinaplos-haplos nito ang buhok niya bago ito tumayo at nagtungo sa kusina. Maya-maya lang ay bumalik na ito. Halos hindi rin niya nainom ang isang basong tubig. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi nila nakukuha si Michael. Naiiyak na namang sambit niya. Hindi mangyayari iyon, Roxanne. Magtiwala ka lang. Natatakot ako. Huwag mo nang isipin iyon. Wala silang magagawa. Lalo na't labag sa batas ang binabalak nila. Naupo ito sa tabi niya. Thank you. Saan? Dahil tinutulungan mo ako. Basta isipin mo lang na nasa panig ka na ng tama. Okay? Ngumiti ito. Tulog na ba si Michael? Tumango siya. Kanina pa siya natutulog. May pasalubong nga pala akong stuffed toys para sa kanya. At cheesecake para sa inyo ni Sonia. Salamat ulit, Marthy. Aniya, kung hindi ka dumating, baka kung ano na ang nangyari dito. Basta para sa iyo at kay Michael. Nakahanda akong ipagtanggol kayo. Nakangiting sabi nito. Kahit namumugto ang mga mata, ay napangiti na rin siya. Ano naman ba ang kalukuhan ninyong mag-iina? At pati ang negosyo natin ay naaapektuhan. Galit na tanong ng ama ni Samuel sa asawa nito at 3 anak. Are you accusing us, Stephen? Maang na tanong ni Mrs. Lina sa kanyang asawa. Dad, tama na Samuel. Bakit kailangan pa ninyong guluhin si Roxanne? Hindi totoo iyan. Sinong nagsabi sa inyo? Gulat na tanong ni Mrs. Lani. Ikaw ba ang may pakana nito, Lani? Tanong ng ama ni Samuel. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na tigilan na ninyo si Roxanne. For Christ's sake, nananahimik na iyong tao. Wala kayong narinig sa akin na ipagpilitan ninyong wag siyang pakasalan ni Samuel. Why do you have to do this now? Dad, you listen too much to your mother, Samuel. Hindi ka marunong manindigan. Our computer system had been hacked. Half of the files were destroyed. May nagbanta pang higit pa roon ang mangyayari kapag hindi ninyo tinigilan si Roxanne. Pati kay General Tramo, nakatanggap ako ng tawag tungkol sa panggugulo ninyo. Pero, don't argue with me anymore. Basta tigilan na ninyo ang panggugulo ninyo sa kanya. Dad, wala kaming ginagawa. Samuel, hindi pa tapos ang kaso natin sa BIR dahil sa kalokohan mo. Kapag naiskandalo pa tayo ulit, at na-revoke ang lisensya ng mga negosyo natin. Kapag naungkat ang mga luma kong kaso sa CIDG, ako mismo ang papatay sa inyong 4. Isang linggo pagkaraan ng binyag ni Michael, ay nasa bahay ulit ni Roxanne si Marthy. Alam mo, sobra-sobra na ibinibigay mo kay Michael. Nahihiya na ako sa iyo. Ani ni Roxanne dito habang nakatingin sa anak na mahimbing nang natutulog sa crib nito na naroroon sa sala. Okay lang iyon. Marthy, baka mas spoil na naman ang gusto ang anak ko sa iyo. Please, wag mong obligahin ang sarili mo. Wala iyon. Gusto kong ibigay sa kanya ang mga iyon.
Nakangiting sabi nito. Siya nga pala. Ginugulo pa ba nila kayo rito? Umiling siya. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyari. Pero hindi na sila pumupunta rito ulit. Basta, mag-ingat lang kayo lagi. Oo nga. Nakakunot noo siya. Bakit nga pala hindi mo kasama ang girlfriend mo noong binyag ni Michael? Nagkibit balikat ito. Nasa Singapore siya noon. May pinuntahan lang. Friend niya roon. Busy kasi iyon lagi. Nagtaka man siya sa pagkikibit balikat nito. Ay hindi na niya iyon pinansin. Mukha nga. Bihira ka na rin magkwento tungkol sa kanya. Busy lang siya sa karir niya. Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Okay naman. Busy pero okay. Mas gusto ko na nga marami akong ginagawa. Hindi ka pa ba nahihirapan o napupuyat sa gabi? Wala naman akong magagawa kapag nagising si Michael sa gabi. Kailangan talagang gumising din ako. Kung sa bagay, tumingin ito sa creep. Lalo yatang lumalaki ito. 2 months na siya next week. Nakangiting tumingin siya sa kanyang anak. Kumusta ang work mo? Okay lang. Maraming nahuhuling traffic violators. Sa traffic division ka nga ba talaga maa-assign? Hindi naman. Nagre-reshuffle naman ang mga assignment namin. Gusto ko sanang mapunta sa homicide division. Kaya lang, baka matagal pa iyon. Hindi ka ba natatakot? Umiling ito. Parte ng buhay ng pulis ang mga panganib. Alam mo, 2 buwan na rin tayong magkakakilala. Pero hanggang ngayon, ay hindi ko alam kung ano ang buhay mo bukod sa pagiging pulis. Aniya, there is nothing very exciting about my life. Baka makatulog ka lang kapag ikunento ko sa iyo. Alam kong bago ka lang sa serbisyo. Pero bago ka naging pulis, what were you doing? Sa computers. Programmer ako sa software noon. Tumango-tango siya. Hinintay niyang magpatuloy ito. Ngunit tila wala itong nais idagdag sa sinabi. Ano pa? Tanong niya nang hindi na makatiis. Ano pang ano? Ano pang kwento ng buhay mo? Ngumiti ito. I was moderately successful in my first job. Then I decided to become a policeman. Napakunot noo siya. Computer programmer ka at nag-resign ka doon para magpulis? Hindi lang naman iyon ang dahilan. Anito, napagod na rin ako sa ginagawa ko roon. I felt like I was just doing a circles. Nothing new was happening to me. Ayaw ko ng ganoong environment. Gusto ko. May mga nakakasalamuha akong tao. Kaya nagpulis ka? Gusto kong magsilbi. Becoming a policeman was a childhood dream. Alam mo, ay kong maniwala sa kwento mo. Natatawang sabi niya. People would give their arms and legs just to be in your shoes. Tapos ikaw. Tinalikuran mo lang iyon? It's not what will make me happy. Anong sabi ng family mo? Aside from being surprised, they didn't approve of it. Sabi mo, magkababata kayo ng girlfriend mong si Kenya. What did she say about what you did? Sa tingin mo, natanggap ba niya ang desisyon ko? Well, kung ako nga, medyo hindi ko maisip kung bakit nagpulis ka. Kung napakaganda naman ang trabaho mo noon. Siya pa kaya? Exactly her sentiments. That's why I decided to give ourselves a break. To be away from one another for a while. Ibig mong sabihin, nag-call off kayo? Gulat na tanong ni Roxanne.
At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.